Pinaigting pa ng MMDA ang paghahanda para sa nalalapit na pagsisimula ng EDSA rebuild sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng ahensya na sa EDSA lamang ipatutupad ang odd-even scheme. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Yes, Kenneth. Yes, Angelique, puspusan ang paghahanda ng MMDA sa nalalapit na pagsisimula ng EDSA rebuild sa susunod na buwan. Sa palace briefing kasama ang MMDA, pinaplansya na nila ang mga hakbang para sa EDSA rehab. Katunayan sa June 16 nga raw, aarangkada ang odd-even scheme sa EDSA. Yan ay para tingnan kung magiging epektibo ba ang naturang patakaran. Nilinaw ng ahensya na sa EDSA lang ito ipatutupad. Pinag-aaralan na rin daw sa ngayon ang panawagan na ma-exempt dito ang mga senior citizen na nagmamay-ari ng mga sasakyan. Ito ay dry run lamang. It will last for 1 month and after that, titingnan ho natin, re-reviewin natin kung effective ba ito at kung may mga modifications or mga adjustments pang mangyayari. Tutok din daw, Angelique, sa ngayon ng MMDA sa road clearing operations, lalo na sa mga alternative roads, oras na simulan na ang pagsasaayos ng EDSA. Hakbang na rin nila ito para sa layuning tugunan ng trapiko, kabilang na rin ang illegal parking. Giit ng MMDA, magiging patas sila, lalo na sa mga maaapektuhang individual sa kanilang clearing operation. We cannot hamper or at the expense ng public safety. Alam naman po natin, we have several instances na ang mga vendors po umaabot na po sa kalsada, which in return nagkakaroon ng traffic congestion problem sa ating mga motorista. And aside from that, as I said, mga pedestrian, ang mga sidewalk po dapat po ay nilalakaran ng ating mga kababayan na hindi lang po as a passage but as safe passage para sa kanila. So ang mga vendors po natin, as much as possible when we conduct clearing operations, hindi naman po natin sila totally dinedemolish, but we try to mitigate them na alisin po. Kaugnay naman, Angelique, sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, iginiit ang MMDA na hindi basta-basta nang huhuli sa mga lugar na hindi malinaw ang road signs o mga may marka sa kalsada. Dumadaan nila sa validation bago magkaroon ng violation ang isang motorista. Kinumit ko ho sa lahat ng motorcycle group na pagdating doon sa mga lanes na malabo dahil nag-asphalt overlay ang DPWH or may mga merging lanes, narrow lanes, hindi ko kami manghuhuli. And binilin ho namin sa aming mga tauhan na nag-validate ng mga huli ng NCAP na hindi dapat yan ina-approve. Since ang NCAP ho namin may validation process manually na tinitingnan pa rin ng mga personnel namin whether tama yung pagkakapture at idediretso sa notice of violation. Inassure ko po si Kong Rog na hindi yan mangyayari since ang problema naman sa atin at hindi maiwasan na may mga asphalt overlay at rehab yung DPWH sa ibang kalsada outside of EDSA. So we want to be fair and maging patas sa mga motorista. Nagbabala rin, Angelique, ang MMDA sa mga motorista na sadyang tinatakpan ang kanilang plaka para hindi magkaroon ng violation. Kanina po magpalabas na kami ng memo sa lahat ng aming field personnel because violation po yan ng traffic code at ang multa po niyan is 5,000. Baka po hindi alam ng ating mga kababayan na ang multa po niyan ay mahal. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity. Pero I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. So pinakalat na ho namin yan. Angelique, kinakasa na raw ng MMDA yung pagkakaroon ng app para rito sa NCAP para mas maging maayos ang pagpapatupad ng programa. Samantala, Angelique, kaunting update lang sa Cabinet Revamp. Kanina ay nanumpa na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Jose Ramon P. Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Gayun din si Attorney Darlene Marie Berberabe bilang bagong Solicitor General. Mamaya, Angelique, alas 2, magkakaroon din ng press con si Executive Secretary Lucas Bersamin para nga magbigay pa ng karagdagang update dito sa ipinag-utos na Cabinet Revamp ni Pangulong Marcos Jr. At yan na muna ang latest mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Kenneth Pasyente.